ideya kayo kung sino po tong tao na to. Since he holds no government post, so yung mga nasa gobyerno, hindi po sila kasal, hindi po sila yan. Ito po ang taong tinutukoy ni Kaufman na silent partner di umano ni Marcos, pinagmamalaki niya nung tao mismo na siya ay silent partner. Ito po ay walang posesyon sa gobyerno. Ito yung lagi kong pinagtataka eh. Walang posisyon sa gobyerno, pero pag nagsalita, kino-cover lahat ng media. May ideya na kayo kung sino yan, no? Hindi siya secretary, hindi siya pero ang kapangyarihan ng kanyang mga salita. Pag sinabi niya na ICC magkakaroon ng warrant, may warrant. Pag sinabi niya na ganito, hindi po yan si Conte kasi dalawa sila nagsasalita eh. Si Conte tsaka tong tao na to na parehong hindi taga-gobyerno tungkol sa ICC. So, nagyayabang siya na kaya siya nagbibigay ng mga witness sa ICC. Marcos conveniently cooperates through him. Dahil hindi siya taga-gobyerno, nakakapag-coordinate, nakakatulong si BBM na dininay niya na tumutulong yung gobyerno through this person na hindi taga-gobyerno. Di ba? Pero sino po ang nagmalaki niyan? Ayon kay Kaufman, yung mismong tao na to. At saan po ang patunay? Mayroon silang telephone conversation na hawak. Pinapakita ebidensya ni Kaufman na nagyayabang tong tao na to na siya yung silent partner ni BBM. Ugnay-ugnay, di ba? Ugnay-ugnay na lahat, di ba? Nare-realize natin ngayon, oo nga, no, bakit parang ang kapangyarihan nitong tao na to, wala naman siyang tungkulin sa gobyerno. Ano pa nagaganap? The ICC sends list of witnesses. He coordinate with Marcos government, no? Yung ayon sa pagkakaintindi ko kay Kaufman nun, ano ang kailangan ng mga witness ng ICC prosecutor? Sasabihin lang dito sa tao na to, na silent partner ni BBM, siya na bahalang magbigay ng kung ano yung, kunwari, ang kailangan naming witness ay ganito. Kinakailangan na siya mismo ay triggerman. Siya mismo ay So maghanap ngayon yung silent partner na to. Maghanap ng mga witness. Siya po ang nagpo-provide. Napakaswerte ng ICC. Hindi na sila. Kaya pinipresent ni Kaufman yan, pinipresent niya sa mga judges na hindi talaga nag-imbestiga yung ICC. Meron lang silang kakutsaba, etong kailangan naming mga witness para madiin si Duterte. Bahala na yung tao na to na silent partner kuno ni BBM. Bahala na yung mga tao na yung tao na yun na maghanap ng mga witness. Okay. He coordinates with the Marcos government to secure immunity and pardons, and Marcos obliges. So nakakakuha siya ng mga witness na ang termino nga ni Kaufman dyan aminadong mga kriminal, murderers, ang mga witness na to. At pangangakuan ng immunity at mawawalan sila ng kasalanan. Sa madaling salita, yung prosecution's key witnesses ay ang taong ito, yung silent partner ni Marcos, ang nagtatrabaho. Hindi po ang ICC yung naghanap, kundi yung silent partner na ito. Badong, bakit hindi pinapangalanan sa ICC? Kasi nga, ang sinasabi ng ICC, kinakailangan proteksyonan natin yung mga yan, redacted.
para daw hindi tirahin. Kilala na po ng buong Pilipinas kung sino yan. Kilala na po ng buong Pilipinas yan. Hindi nyo na po yung sinasabi nyo na gagalawin yan. Nako, matagal na po kung talagang sutil si Tatay Digong. Yung pinipresent ni Dilima na kaya siya pinakulong dahil pinag-initan siya. Bakit itong silent partner na to hindi pinag-initan? Mas grabe bumanat to kaysa kay Dilima. Sabi po ni Trisha M, ito po ang kanyang hinala kung sino ang taong to. Si Trisha M to ha. Who could that be? Someone out of job since Duterte's time. Someone was taken these self-confessed murderers under his wing. Ito raw po ang profile. Hulaan nyo raw kung sino to. Ito raw ayon kay Trisha M, well-versed in fabrication. Remember the infamous Excel spreadsheet? A B-movie producer of Bikoy and totoong narcolis. A full-time conspiracy theorist. Dragon Tattoo. Tita Nani, di ba? A masterclass in underhanded back channel. Doon sa back channel sa West Philippine Sea, Scarborough Shore. Kaya hindi nyo na po kinakailangan itago. Kilala na po ng lahat kung sino tong tinatawag na silent partner na nagpo-provide ng mga testigo. Yan umaano na lumilinaw na po sa atin ang lahat. Tatanungin nyo yung tao na yun. Saan kayo kumukuha ng budget para dyan sa mga ICC na yan? Saan kayo kumuha ng budget para dito sa mga testigo na inihahouse ninyo? Yan, involved na sila Father Flavi. Dyan si Father Flavi ang kumakalinga. Yan naman yung sinabi ng 18 ex-sundalo. Wag na natin tawaging ex-marines. Kasi pumapalag sila eh. Hindi naman daw marines yung iba. Sige na, pagbigyan na natin mga dating sundalo. Saan daw sila kumukuha? Sa maleta. Nagbibigay ng maleta kay Father Flavi para saan titira yung mga yan? Kinakalinga ni Father Flavi yung mga testigo. Di ba? Alam nyo na lahat. Sama-sama na to. Ang laki ng perang bumubuhos dito dahil maraming pera silang kinurakot. 805 billion ang pinamamahagi ni Saldico. 805 billion. Kasama po yan yung operasyon nila sa ICC. ICC operation. Teka lang pala muna. Yung tinatama ni marami kasing nag-react na mga dilawan. Okay, tanyo na. Sinasama nyo si Dilima, hindi naman siya congressman. Ang sinabi po ni Attorney Baligod, dun lang sila nagkamali. Dapat hindi siya sa congressman na pasama. Dapat napasama si Dilima sa ICC operations. Hindi po nila binabawi yung pagbibigay ng pera kay Dilima. Kasama siya riyan sa ICC operations. Malinaw na po yung takbo natin di ba? Talagang nakakahiya po ang ICC dahil kinokontrol sila mula dito sa Pilipinas. Nagagamit sila dahil sa kwarta. Magkano? 2 million. Makakapal ang mukha ng mga ICC na yan. Okay.